Tonight we'll give you the measure of a man. We'll begin with a young rebel who stepped into the spotlight and found himself. Nung elementary ako, halos lahat ng school sa Cavite na pasok ko na ata. Kasi lagi ako nakikick out. Kasi nagwawala ako lagi. Nangahagis ako ng upuan. Naninipa ako ng teacher. Nambubugbog po ako dati. Bawat grade po dati, nakikick out ako. minsan pinapayagan na lang nila akong tapusin yung isang year after nun. Lumipat na ako ng school kasi hindi na talaga nila ako tatanggapin. Yung family ko kasi, since birth, halos lahat sila nasa California. Kaya naman ako siguro dati ganun kasi wala sila mommy, daddy, pati yung mga kapatid ko. Ako lang dito and I'm staying with my aunt. Siya na yung nagpalaki sa akin since birth. Kasi si mommy pag dumarating dito, kaya si daddy, for just a couple of weeks lang, umaalis na rin sila. Kaya hindi ko pa sila, yung parents ko, hindi ko pa sila nakasama ng year or isang buwan. Heartthrob ako dati. High school, naging dancer na ako. Yung mga girls, mga malalandi. Nanonood sila, tapos tumitilit. Tapos yung name ko yung binabanggit. Siyempre, laki ulo ako dati. Nagka-girlfriend po ako mga 5. Na-inlove po ako sa 5 girls na yun. Siyempre, chicks. And pag boys night out. Siyempre, lalaki lang kami lahat. Halos lahat. Tapos dumating yung isang tropa na pinakilala. Tapos, siyempre, check. Nagapuhan na ako. Tapos, ayun, lagi na namin siyang kasama. Nakita ko sa kanya kasi yung kasi mabait. Hindi nakakalimot. Siyempre, binigyan ko yun ng meaning. Na-feel ko na nagkakagusto na ako sa guy na to. Lagi ko siyang niyayaya. Or, pag-uwi, gusto ko sumabay. Kahit yung way namin lihis, sasabay ako. 15 ako nun, may girlfriend ako. Yung girlfriend ko nun, wala siyang alam kasi dati, nako-curious pa nga ako nun, dahil sa guy na yun. I don't know if I'm in love or natutuwa lang ako sa kanya. Tapos, yung girlfriend ko nun, lagi kong tinatanong about dun sa guy. Tapos nagtataka siya, tanong kasi ako ng tanong. Sabi niya, bakit napaka-interesado mo dun sa... Sabi ko, hindi ako sa interesado. Siyempre, lagi kong kasama, nahiya naman ako. Baka mamaya, o pahiya ako pag may mga ayaw siyang ugali na ilabas ko. Pero, etchos ko lang yan. Yung 4th year, lumipat na ako. Tapos, dun na nagsisimula. Parang gusto ko tanggapin na ayaw. Gusto ko tanggapin, pero ayaw ko kasi. Ayaw ko mapahiya sa tropa ko. Tsaka ayaw ko kasi dating baka matawag akong bading. Tingin ko kasi dati sa mga bading, adiri. Kasi parang feeling ko, lagi silang kukutsa. Ayoko mangyari din sa akin yun. Kaya tinatago ko siya. 4th year ako, tinago ko siya. Kasi, hindi ko kasi dati tinatanggap sa sariling bading ako. Nalaman ko yun kasi meron akong friend na bi. Sabi niya sa akin, naaamoy daw niya ako. Hindi ko yun in-accept as parang insulto. So, ang ginawa ko, iniibigan ko siya. Hanggang inamin ko sa kanya, after ng ilang buwan, tinuruan niya ako kung paano maging bakla. Tapos, binigyan niya ako ng mga website. Dati kasi hindi ko alam yun na may pwede palang. Kaya ko sabi ko, paano yun bakla sa bakla parang kadiri? Anong mapapalang mo sa bakla sa bakla? Sabi niya, may mga bading nga daw na discreet, kilos lalaki, na guwapo, pero bakla nga daw. Hanggang sa pagkatapos na ibigay sa akin ng mga website na yun,
na-curious na ako kasi may mga nagpo-post na bar. Hindi ako dati interesado kasi natatakot ako baka mamaya may makakita sa akin kung bakit ako nandun. Meron akong isang friend, halata siya. Ayokong kasama siya ng baklang-bakla kasi siyempre pag tinawag siyang bakla, feeling ko rin ako yung tinatawag. Pag lalaking tambay, nakakainis pag sinabihan kang bakla. Batang sabihan kang bakla, nakaka-bad trip na eh. Huwag mo ko tawagin bakla, alam ko, hindi mo kailangan i-remind. Kaya yun. Kaya ayoko matawag ng bakla. Kaya dati, hindi ako masyado nagsasalita. Kaya dati, pag halos lahat bakla yung crowd, hindi ako mapasok-pasok basta-basta. Tsaka hindi ako nakikisama. Kasi ayoko dati nga pati yung tawang, ayoko nang ganun tawa dati. Kasi, it's okay. Dati kasi nasa tita ko pa ako. Yung tita ko, nagtataka kasi pumupunta yung friend kong bakla nga sa bahay. Eh syempre, nagtataka siya ba't may friend akong bakla. Sabi ko, wala yan, nilalandi lang ako niyan. Sabi niya, bakit, sasama ka naman? Sabi niya, may pupuntahan daw kayo. Kasi pinapaalam pa niya ako. Yun ang masaklat dun. Pinapaalam pa niya ako. Siyempre, makahalata lalo. Isang beses, tinawag niya ako sa bahay. Tapos, pagbukas ko ng window, ang tawag niya sa akin, bakla, alika na. Kaya naloka ako sa couch. Huwag kang maingay. Tapos, yung tita ko, tunog-tunugan na niya siguro. Nagsisimula na rin akong lumandi. Nagkaka-boyfriend na ako. Tapos, ayun, syempre, hinahatid ka ng boyfriend mo, sa babae ka nga dati. Pero, ang pakilala ko sa kanya, friend ko siya. Tapos, papasok ko siya sa bahay. Syempre, boyfriend mo magpapakitang gila sa tita ko. Sabi ko sa kanya, hindi mo naman kailangan yun. Kasi lalo akong mahahalata. After nun, nagkaroon kami ng alitan. Tapos yun nga, kasi nga daw pasaway ako. Tapos, medyo nagtampo ako. Tapos, medyo hindi ako nag-uuwi sa bahay dati. Doon lang ako sa friends ko. Yung tita ko, akala niya gusto ko nang umalis doon. Nagkamali ako nung yung huli kong uwi. Mainit ulo niya. Nasigawan niya ako, umalis ako. Hindi na po ako bumalik doon sa tita ko.